Mapagpalang umaga, tanghali, hapon, mga kapatid ko kay Kristo, saan man kayong sulok naroroon. Mahal ko kayo. Ayan, isang mensahe na naman ang panyaya sa atin ngayon ng ating Panginoon at ihahatid po ng iyong Pastora Marilyn. At sinabi po sa Colossus 3, "For you have died and your life is hidden with Christ in God." Bilang tayo ay mga Kristiyano, ano po ba talaga ang buhay Kristiyano, no? Pag sinabing Kristiyano, what is the definition of Christian life is transformation or pagbabago. Ayan. Mga kapatid, worsening problem ng mga Kristiyano kung bakit hindi sila nakakapagpatuloy sa kanilang buhay Kristiyano at bumabalik-balik sila sa dati nilang buhay. Yan. Nakilala na nila ang Panginoon, pero tila baga pag natapos na nila makilala ang kabutihan ng Diyos at malasap ang mga biyaya nito, ay bumabalik sila sa kanilang dating mga buhay at bit-bit na lang nila yung salitang Kristiyano. Bakit po? Kasi kapag nakita nila yung sinasabi sa 2 Corintians 5:17, "If anyone who is in Christ, he is a new creation." Diba? The past is gone and the new has come. Kapag narinig nila itong transformation or pagbabago, nadi-discourage na sila. Diba? Nadi-discourage na sila kasi meron palang babaguhin talaga sa mga buhay Kristiyano. At isa pa sa pinaka-problema ng mga Kristiyano, itong mga Kristiyano na naimbita lang sa church, observer lang sa church, sila pa yung lumalabas ng simbahan at paglabas nila sa simbahan, dala-dala na nila yung paninira. Why? Kasi nakita nila sa loob ng church na merong mga kapintasan. Yes, alam niyo mga kapatid, sa loob ng church, hindi perfecto. Andun po yung mga iba't ibang uri ng mga pag-uugali ng tao. Kasi nga, kaya nga sinasabi, we need to see a change. We need to see a change not because we are perfect, no? Hindi, kasi always be in a church kasi hindi tayo perfecto. Kaya lagi tayo, why we need be in a church always? Kasi kailangan nating mabago. Kailangan natin ng pagbabago. Ayan. Bakit nagsasabi sila na ang mga Kristiyano ay mga plastic? Ayan. Kasi kapag pumupunta sila sa loob ng church, nai-invite sila, na napapagbigyan nila yung kaibigan nila ng mga Kristiyanong totoo, at sila ay pag pumapasok sa church, sila ay nagiging observer lamang. Diba? Hindi po talaga sila totoong kikilala kay Jesus. Nandun lang sila sa church kasi gusto nila ng pakinabang. Nandun lang sila sa church kasi gusto nila maranasan din yung pagpapala na nararanasan ng mga tunay na Kristiyano. Pero syempre, ang salvation kasi is a process. Kaya nga may sinabi dito sa Colossus 3, sabi niya nga ay, "You have been raised with life to Christ and set your heart on things and that are in heaven where Jesus sit on His throne to the right side of God." So, ang mga tunay na Kristiyano, focus sa makalangit na buhay, focus. Pero nasasabihan tayo ng mga plastic kasi yung pumapasok sa church, sumasama sa atin, hindi talaga sila totoong nabago pa. Nag-o-observe lang sila at pag wala na silang nakuhang mabuti sa'yo, lalabas sila ng church at dala-dala nila ngayon yung paninira. Kaya sinasabi nila na mga plastic ang Kristiyano kasi sila talaga yung hindi totoo. Hindi po ba? Sila yung totoo. Pero yung mga tunay na Kristiyano na bago yan. Hindi yan mga plastic, no? Yung tunay na Kristiyano, ang buhay niyan ay kay Kristo na lamang. Sabi nga, "For you have died and your life is hidden with Christ in God." So, ang buhay natin, the real life is Christ, and when He appears, then you too will appear with Him and share
His glory. So, ang mga tunay na Kristiyano, mahahayag din ang kaluwalhatian ng Diyos kapag ang Diyos ay nahahayag na sa kanila. Kaya, yung mga nagsasabi na ang mga Kristiyano ay plastic, kasi sila talaga yung mga observer sa church. Sila talaga yung hindi nagpapabago. Kasi kapag meron ng changes, 'di ba? May mga pagbabago na mararanasan sa loob ng church. Kasi binabago po talaga tayo ng Diyos. Lahat na pupunta sa church, hindi yan perfecto. Diba? Kasi every church attendance is merong pagbabago tayo na nararanasan. Kaya don't be shy to go back to your church even you are criticized. Kasi para sa'yo yan, kapatid. Kung gusto mong mabago, huwag kang mahiyang magpabalik-balik sa church. Kahit i-criticize ka pa ng marami, huwag kang mahiyang magpabalik-balik sa church kasi para sa'yo yan. Hindi yan para sa iba. Kaya kung gusto mo ng pagbabago, pumunta ka sa loob ng church, mga Christian, makisama ka ng totoo. Huwag mong titignan yung mga maling nakikita mo sa loob ng church. Kasi sila man, saan-saan yan sila galing. Kung saan-saang buhay sila pinagmula, napunta lang sila sa church, ngunit sila ay nagpa-process ng pagbabago. Hindi pa talaga yan totally nababago. So ikaw, kung pupunta ka sa church, mag-o-observe ka lang at lalabas ka ng church, dala-dala mo na ngayon yung paninira sa loob ng kapatiran. At sasabihin mo, yung mga Kristiyano ay mga plastic. Hindi po. Baka ikaw ang plastic kasi hindi ka nagpatuloy. Pero yung nagpapatuloy, yun po ay mga totoong Kristiyano. Kaya sana nga ay meron tayong makikitang pagbabago sa ating sarili, kahit hindi naman instant, pero dahan-dahan po talaga tayo nababago. God bless.